makilala ng buong mundo ang first Filipino executive chef ng White House, lalo pong tumaas ang demand para sa mga Filipino cooks and chefs abroad. Hindi nakapagtataka na maraming matatagpuan ang mga Filipino cooks at chefs sa mga hotels, restaurants at sa mga barko sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pag-uusapan po natin ang programa ng Integrated Bar of the Philippines patungkol sa human trafficking. Aalamin po natin kung paano maging isang Cristeta Pasha Comerford ang first Filipino executive chef ng White House sa pamamagitan ng pagkuha ng training sa commercial cooking. At ikukwento rin po sa atin na isang malapit na kaibigan ang kalagayan ng ating mga kapatid na OFW sa India. Mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Ay, totoong-totoo yan. Kadalasan, ganun nga ang nangyayari sa mga biktima ng human trafficking. Pagdating nun, kukunin immediately confiscated yung mga passport sila and other documents sila because this is one way para hindi sila makaalis. Nagagalak po naming ibalita sa inyo na kaisa namin ang pahayagang The Manila Times sa paghahatid ng serbisyo para sa ating mga kapatid na OFW. Ginanap ang aming contract signing sa pagitan ng Buhay OFW at The Manila Times na kinatawan ng ating chairman and CEO na si Mr. Clink Ang. Layunin ng partnership na ito na lalo pang palawigin ang pagbibigay tulong at impormasyon sa ating mga overseas Filipino workers. Buhay San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Welcome back sa Buhay OFW. Nandito po tayo ngayon sa tanggapan ng Integrated Bar of the Philippines para sa isang mahalagang usapin para sa ating mga OFW, ang human trafficking. Marami na po tayo nababalitaan na napapahamak ng mga kababayan natin. Ang iba naman po'y humahantong pa sa kamatayan dahil na rin po siguro sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa usaping ito. Makakasama po natin ngayon si Attorney Rosario Sitias Reyes, ang ating National Director, IBP National Center for Legal Aid or NCLA, at ang ating Senior Deputy Director, ang ating pong suki, Attorney Gigi De La Cruz. Women power talaga ngayon. Welcome po sa Buhay OFW. Attorney Rose, kamusta kapatid Rose? Magandang gabi sa iyo, kapatid na Marisa, at ganon din sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Ayan, syempre napapanood po tayo sa Italy, sa Guam, sa United Kingdom, United Arab Emirates at sa Europe. Very soon, nasa USA na rin po tayo. Syempre sa Guam, napapanood din tayo. Ngayon naman, kapatid Gigi, kamusta? Hi, good evening. I'm back. Of course. Ayan, syempre matagal ang ating mga pinagsamahan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kakaiba kasi Buhay OFW anti-trafficking. Ito yung sinasabi nating anti-trafficking in persons
action team or ang atipat ng IBP. Ano ba talagang ibig sabihin pag sinabi natin, kapatid Rose, na human trafficking? Ano bang ibig sabihin nito? Usually, nag-uumpisa ito as an illegal recruitment. Except that pagdating dun sa pupuntahan nila, hindi naman pala trabaho ang kanilang mararating doon. Kung hindi, they are being exploited, usually for prostitution, and sometimes also for forced labor, or pambayad utang, and for other reasons, also including sale of organs. Nako ha, malala na ba ito dito sa atin sa Pilipinas, itong mga kababayan natin, mga kapatid nating nagiging biktima ng human trafficking? Human trafficking is a menace all over the world, no? And for the Philippines, mukhang lumalala na rin ang sitwasyon tungkol sa human trafficking. Kaya kung mapapansin mo, even our government has put some focus, no, on this particular problem. Kasi nga, nakikita natin yung na medyo dumadami ang nagiging biktima nitong problemang ito. So talagang malala na pala. Hindi lang sa Pilipinas ang human trafficking, kundi sa buong mundo. Kapatid Gigi, pag-usapan naman natin itong sinatabing Anti-Trafficking in Person Action Team or ATIPAT. Paano sa tingin mo makakatulong tong ATIPAT na proyekto ng IBP natin? Okay, let me start that yung ATIPAT kasi is an elite group of volunteer lawyers and staff. Ito yung mga piling-piling abogado na hasang-hasa na humawak ng mga kaso ng human trafficking under Republic Act 92208. So, noong 2003 pa, aware na tayo na napakadami na nagiging biktima ng human trafficking, kaya inilabas yung batas na yon. Ngayon, sa kabila ng pagkakaroon ng batas na yon, marami pa rin na mga biktima na hindi nagkakaroon ng hustisya. At inisip ng IBP na isang malaking tulong kung sila ay mabibigyan ng magagaling na abogado na handang ipagtanggol ang kanilang karapatan na nayurakan sa pamamagitan ng paggamit sa kanila sa mga eksploitasyon na tinutukoy nga sa human trafficking. Sila ba yung handang pumunta hindi lang dito sa Pilipinas, kundi mag-abroad para puntahan ang mga biktima ng human trafficking? Yes, kasi hindi lahat ng mga abogado ay pinapalad na mapili para maging miyembro ng elite group na to. Ang mga taong ito ay talagang nasa puso nila. In fact, meron kasi kaming, bago ka maging member ng ATIPAT, kailangan na mag-subscribe ka dun sa tinatawag nating covenant. Nandun sa covenant na yon, nakapaloob doon, nagagawin mo ang lahat ng paraan to eliminate all forms of human trafficking. Kasama na rin dito ang mismong pagpunta dun sa lugar na maaaring pag-i-rescue yung mga tao na nagiging biktima. Kasama na rin dito yung pag-espouse namin ng moral values na hindi kailanman magiging kasangkapan o magiging daan ang isang ATIPAT lawyer or staff para lalong ma-perpetuate ang human trafficking. So sobrang kalidad nila. Sobrang kaya kalidad elite. ha. Talagang elite group, piling-pili na mga Yes. lawyers natin na handang sumagupa dito sa mga sindikato na Yes. ito. Ito yung diba? mga hindi natatakot Ayan, na yung sumagupa. So, itong pinag-usapan nating human trafficking, mga prostitusyon, marami na ba tayong kaso dito sa ATIPAT na hinahawakan dito sa ganitong problema ng human trafficking? Marami-rami na din, ano. Actually, kapatid na Marisa, itong IBP ATIPAT was launched only last September 12, together with the OFW, OFW Lao. Legal Assistance Unit. And right now, in fact, I think this coming March and April, may mga iniisip kaming gawin na mga proyekto in specific areas where we believe yung proliferation of human trafficking is really there, like in Cebu or Zamboanga, and even as far as Palawan, no? So, but in terms of statistics, wala pa kaming masyadong maibibigay na numero, but suffice to say that even as we speak right now, talagang maraming nangyayaring human trafficking at siguro may mga ilan-ilan na kaming nahawakan din mga kaso. Talagang malakas ba ang loob nila na magreklamo, humingi ng assistance?
O, syempre, iba, lalo na kababaihan, medyo nahihiya-hiya pa yan na ikwento ang mga nangyayari sa kanila. Meron ba silang inhibition in a way o talagang kusang loob na binibigay nila lahat ng detalye? Kapatid Gigi. Actually kasi expected sa kanila na maging hesitant sila, magreklamo kahit sila mga biktima, sapagkat yung pangyayari ba na kahit na sila ay na-rescue na, doon sa kinalalagyan nila, nandun pa rin yung threat, yung takot nila na mabalikan sila ng mga tao o ang kanilang pamilya. Yung mga traffickers, maaring pag-initan sila at pati na rin doon sa mga pressure sa mga kamag-anak na ayaw ng kahihiyan. Kasi alam mo yung feeling, yung stigma na biktima ka ng trafficking, isa ito sa mga nagiging dahilan kung bakit kulang ang effort na nangyayari mula sa biktima. Kasi ang unang-una kasi natin tinitingnan dito, yung willingness nila. And of course, diba, kahit willing sila, kuminsan yung gastos dun sa pagpunta sa hukuman para dun sa mga pagte-testify nila, plus yung safety nila, plus yung stigma, lahat ng ito ay nagiging problema. Pero kung iisipin natin, since 2003, there are less than 1,000 na mga nakasampang kaso sa ating prosecution offices at nakakatuwa ding isipin na out of those cases na naka-file doon, meron na tayong mga successful convictions. Oh, yun ang maganda. Yun ang May maganda mga successful doon. convictions. Yes. Nasa ibig sabihin hindi malayo, hindi nga lang ganun kadali, pero magkakaroon ng justice yung mga nangyari sa mga biktima natin ng human trafficking, especially when it comes to prostitution. Yes, not only prostitution, may mga kaso rin tayo sa forced labor. Forced labor, yan. Yes. Yung mga forced labor na yan, ibig sabihin, pinagtatrabaho sila ng hindi nila trabaho. Well, ang ibig sabihin ng forced labor ay nagtatrabaho sila pero sa isang sitwasyon na parang hindi akma sa kanila. Like halimbawa na meron danger sa buhay nila or nagtatrabaho sila ng hindi nila talaga gustong trabaho. Pinipilit sila, lang sila. ikinukulong sila at tinatakot sila na kung hindi nila gagawin ang trabahong iniatang sa kanila, hindi na sila makakauwi or may mangyayari sa kanilang pamilya. Kapatid Rose, tanungin kita, talaga bang para hindi sila makapagreklamo o sumunod na lang ang ating mga kapatid, ay kinukuha mga passport nila para hindi makabalik sa bansa natin? Ay, totoo yan. Kadalasan, ganun nga ang nangyayari sa mga biktima ng human trafficking. Pagdating nun, kukunin immediately, confiscated yung mga passports sila and other documents sila because this is one way para hindi sila makaalis. In worst cases nga, locked. Hindi sila talaga nakakaalis. Baka hindi pa pinakakain. Yun, kasama na yun sa mga abuses. Or some physical abuse that we do not know. Pag-usapan naman natin, yung ikaw ay tinatanggalan ng organ at ibinebenta. Ito ay parte pa rin ng atipat. Human trafficking pa rin to. Sa aming kasing mga pag-aaral, kasama sa pinag-aaralan namin yan, ang pagtatanggal, ang removal ng organs ng isang tao ay isa sa mga violation ng Republic Act 9208. Pero wala tayong documented na kaso nito sapagkat walang biktima na nangangahas or naglalakas loob na lumabas para sabihing sila ay nabiktima. Karamihan kasi sa kanila ay ginagawa nila ito out of their kahirapan. So, alam natin na bawal yun na magbenta sapagkat meron tayong tinatawag na Organ Donors Act na ang pwede lang nating paglipatan ng ating mga organ ay yung mga kamag-anak natin. May nangyayari kasi pag ganito, kung minsan sila mismo ang nagbebenta sa kanilang organ. Pero hindi nila alam na kahit pa sila ang nagbebenta, sila ay maituturing na biktima. Kasi nga hindi nila alam na hindi naman sila pagagalitan ng batas o ng husgado dahil nagbenta sila. Kaya hindi sila naglalakas loob na mag-come forward para mag-file ng kaso dahil natatakot sila na akala nila sila ay mapaparusahan. Actually, hindi dahil ang mga biktima ng human trafficking ay tinatawag na biktima regardless of whether they gave their consent dun sa act na yon. Kung minsan na lang may nadidinig tayo na istorya na nakita lang sa club, napainom, and then magigising na lang. Nababasa natin yan sa internet na nagigising na lang natanggal na isa kanyang kidney and walang magawa kasi wala siyang maalala. Pero kung titignan kasi, sino ba ang maaring gumawa nito? Isang taong may nalalaman doon sa pag-oopera. Pero ang problem nga kasi dito, kapatid, is walang walang documented case. Kahit pa doon sa mga pag-research namin, pagsasaliksik namin, doon sa ibang mga NGOs, people organization na involved doon sa fight against human trafficking, wala silang makitang So ganung parang kaso. itong sinasabi natin mga willing victims. Kasi nga,
dahil sa kahirapan, yun, dinodonate or ibinebenta. Vulnerable. Kapatid Rose, meron tayong mga kababayan natin na nabibiktima ng mga mail order bride. Alam mo, maraming Pilipino, maraming mga foreigners na gusto ng mga matching-matching kasi gusto daw nilang Pilipina dahil maasikaso, masipag, maglilinis ng bahay. Parang hindi ko malaman kung bride bang hinahanap o kung ano yung hinahanap nila. Pero gaano katotoo na ngayon ba nagkakaroon na ba ng pagsugbo or pagpa-prevent itong mail order bride nito? Kasi karamihan, mabuti kung mapabuti ka, pero yung mga napapasama't hindi ganun ka-fortunate na magkaroon ng mga husbands ng mga foreigners, anong mga kaso ang nilalapit dito sa Atipat? Meron ba tayong kasong ganito? Actually, as far as Atipat is concerned, wala pa namang kasong lumapit sa amin ng Mail order bride. mail order bride, ano. But I guess that is also one form of trafficking, ano, human trafficking. One particular issue na tinatakle or ina-address ng RA 9208 nga yung tinitake advantage, no, yung taking advantage of the vulnerable situation of mga kababayan natin, mahihirap, walang pinag-aralan, or sa kagustuhan na makadama, no, makaahon sa kahirapan, kung ano-ano na lang ang kanilang pinapasok. Kumbaga, ay, nako, kailan makapag-asawa ko ng makakaahon sa pamilya namin dahil akala naman niya sa mga mail order bride, di ba usually ang ilalagay mo sa internet yung gwapo ka, mayaman ako, may capability ako na buhayin ka. Yung pala, pag nagkita kayo, iba yung mukha pala na nasa internet o nasa email. Pagdating, wala naman palang trabaho. Baga, ang mangyari, bibit-biting ka, ikaw pa pagtatrabahuhin sa abroad. Kapatid Rose, kapatid Gigi, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Magbabalik pong muli ang Buhay OFW. Bawal ng bawal dyan, hindi katulad dito sa atin. Pag nag-iano magkukumpare, magkakaibigan, inom tayo sa labas ng bayo, sa kalye, which is bawal sa India yun. Immediately, arresting kayo ng police. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Ayon sa Wikipedia, karamihan sa mga Pilipino sa India ay nasa information technology industry. Meron din tayong mga engineers, hotel staff at sa foreign or diplomatic relations. Meron din naman pong ilang-ilang mga musikero at teachers. Kumustahin natin ang mga kapatid nating OFW sa India sa pakikipanayam kay President James Kumar ng Indian Sikh Temple. Magandang gabi po mga kababayan natin, ang ating mga OFW sa nasa buong mundo, ang ating mga balikbayan, ang mga Filipino residents. Lahat po kayo dyan ay bumabati po kami ng magandang gabi. At syempre makakasama po natin ngayon ang presidente po ng Khalsa Diwan Incorporated. Ito po ang samahan ng ating mga kapatid na Indian ng Indian Sikh Temple na matatagpuan sa United Nations, Manila. Syempre kakausapin natin ang kanilang presidente, ang ating kapatid na si kapatid James. Kamusta, Mr. James Kumar po? Ayan. Okay naman po ito. Kahit marami pong problema, nakakapag-survive pa rin at patuloy pa rin yung pagtulong natin sa mga kababayan natin, Pilipino at mga Indian nationals po. Ayan, syempre dito po ang ating pong Khalsa Diwan Incorporated po ay malaki po ang naitutulong mula pa po sa ating Millicent Foundation nung ating up close and personal. Ngayon po ay nasa Buhay OFW na tayo. Nagkaroon po tayo ng Buhay OFW Foundation at isa po at nangunguna ang Khalsa Diwan Incorporated na nagbigay po ng suporta sa mga kababayan natin na ipinamahagi po natin last Christmas. At syempre pasalamat mula sa amin sa Buhay OFW
OFW. Ngayon, kapatid James, pag-usapan natin, syempre, ang Khalsa Diwan Incorporated, ito yung mga samahan ng ating mga kapatid na Indian. Bigyan mo nga kami ng konting background. Anong klaseng samahan meron tayo dito sa Khalsa Diwan? Actually, ang samahan naman, basically, ano po to? Di sa pinakamalaking religious organization dito sa Pilipinas. Halos lahat ng mga Indian national dito naniniwala sa Sikhism po, nandiyan siya nagsisimba po dyan. At the same time, pag may problema sila, kahit anong klaseng problema, immigration, sa police, o may makidnap dyan, so lahat ina-assist natin. Binibigyan natin ng tamang ito ang dapat nyo gawin. Assistance? So, yeah, assistance po. Ilan, kapatid James, ang miyembro dito sa Khalsa Diwan? Actually, more or less po nasa 100,000 mahigit po ang all over the Philippines po. Ilan, James, ang mga Filipino nagtatrabaho sa tingin mo sa India? Sa ngayon po, nasa, more or less, nasa 5,000 lang po. Pero patuloy pa rin yung pagpunta ng mga Filipinos po sa India po. Ano-ano ang mga trabaho na pinapasukan nila sa India, yung mga in-demand sa India? In demands po sa mga Filipino na kapatid natin, mga Pinoy dito, magaling kumanta, magaling makisama. So, meron mga beauticians, may mga magagaling magluto sa mga 5-star hotels. Yan ang mga trabaho na usually pinapasukan tao. May mga call center agents po. Ano ang mga dapat malaman ng mga Pilipino kung pupunta sila sa India at magtatrabaho? Anong mga bawal na bawal at anong masasabi mo na para naman wag silang mapahamak? Unang-una, bawal na bawal dyan. Hindi katulad dito sa atin. Pag magkukumpare, magkakaibigan, inom tayo sa labas ng bayo, sa kalye. Which is bawal sa India yun. Immediately, arresting kayo ng police. Sa iba naman kasi parang nasa Pilipinas ka rin eh. Ang Pilipino kasi, kahit saan mo siya dalhin, kaya mag-fit kumbaga sa tao, kaya makisama. So, nalaman nila yung nakaka-adjust sila. So, wala naman ako ibang mapapayo kung hindi nyo naman kilala yung tao, wag may pag-usap. Meron din sa India, katulad sa atin dito, mga hold-upper, mga snatchers. Meron din po itong... Kapatid James, kunwari yung mga Pilipino na natin na nasa India, may mga biglang nagkaroon ng problema, walang kakilala, o kaya naman medyo hindi nakakarating sa mga proper authorities, yung kanilang mga hinaing. Saang lugar o meron ba tayong temple doon ng Khalsa Diwan na pwede silang makahingi ng tulong? Actually, may templo kami sa New Delhi. Una-una, usually pupunta mga Filipino sa New Delhi. Meron po tayong embahada ng Pilipinas doon. Makakalapit sila doon, magaguide na sila. Second, may mga simbahan po doon, Sikhism, kahit sa Hinduism, kahit anong simbahan po doon, pwede nila puntahan at humingi ng tulong. At the same, kung gusto naman nila, bago sila umalis, pwede sila pumunta sa simbahan namin sa Khalsa Diwan at magaguide po namin sila. Ayun. Kung sino ang dapat nila kausapin doon, pwede namin sila bigyan ng legal assistance. Kasi syempre, meron tayong kapatid doon. Yung ating si kapatid Mandip, ating labor attaché sa India. Kaya mga kapatid na Pinoy natin, bago kayo umalis sa papuntang India, kung doon kayo pupunta, mas mabuti, pwede naman kayong dumaan muna sa Khalsa Diwan at tutulungan namin kayo sa Buhay OFW para kung sakasakali meron tayong alalay na tutulong sa atin doon na hindi na ho kayo mahihiya na pumunta doon dahil ipagbibili na po tayo ni kapatid James sa ating labor attaché na kapatid Mandip sa India. Ano ang maitutulong mo personal or ang Khalsa Diwan sa mga kababayan nating Pinoy na gustong makapagtrabaho sa abroad? Well, pwede po nila puntahan sa Khalsa Diwan, sa office ko po, sa 1350 UN Avenue, Khalsa Diwan Inc. Pwede ko sila i-orient kung pwede na maging trabaho doon. I-guide ko sila ng tama. Kung ano mas makabubuti. Ano mas makabuti sa kanila, kung ano yung talent nila. Siyempre, una-una, tanong ano bang talent mo? Sumayaw o magluto? Baka mamaya ma-refer mo pa. Oo, doon para sa ibang ma-refer mga pa kaibigan doon, di Yes, ba? Bigyan mo naman, kapatid James, ng mensahe ang mga kababayan nating OFW na gustong pumunta sa India at ang mga kapatid nating Indian na gusto naman pumunta dito sa Pilipinas. Mensahe ko lang po sa mga Filipinos, mga Pinoy na kababayan natin na gustong pumunta po ng India. Siguro bago kayo pumunta doon, kung meron lang din kayong oras, kahit isang oras man lang, dumaan po kayo ng simbahan namin sa Khalsa Diwan, at least maturuan ko kayo kung ano ang bawal at kung ano ang po pwede doon sa India. At especially man doon sa mga Indians na gusto mo nang pumunta dito, pwede nila ako tawagan, or pag nandito na sila sa Pilipinas, pwede pumunta sa office ko rin at magaguide ko sila kung ano yung batas ng Pilipinas, kung ano ang bawal dito, kung ano po pwede, kung ano hindi, anong pwede nila maging negosyo. So, yung mga bagay na, siguro, kung may oras na sila, pwede ako puntahan anytime. Maraming salamat, kapatid James, sa oras na binigay mo sa Buhay OFW. At syempre, maraming salamat
sa suporta mula pa sa Millicent Foundation at sa Buhay OFW Foundation. Siyempre, kamusta sa aking baby? Okay naman po. Mga kapatid, syempre nandito po kami sa Causa D1 Incorporated. Binisita po natin ang ating presidente na si kapatid James Kumar. Magbabalik po tayo sa Buhay OFW. Karamihan sa mga traffickers ay kilala ng biktima. Diba? Kaya sila na-exploit dahil sa sobrang tiwala nila because yung mga human traffickers, they work in syndicates, they work in cohorts with yung sometimes yung mga taong gobyerno natin. Yes, tapos syempre they take advantage na kilala natin to. Ang masasabi lang natin kasi diba, in the area of illegal recruitment na nagli-lead talaga sa exploitation or RA 9208, sinasabi natin dito no, kung ang paraan ng paglabas natin ay illegal, then wag tayong sumama kasi more likely siya ay trafficker. Napuno ng sari-saring kulay ang Tanawan High School field na magsama-sama ang mga manlalarong kabataan mula sa iba't ibang kapunuan ng football ng Tanawan, Batangas. Aido Club of Batangas, ang ating foundation ay nakatayo. Napakaraming taon na pero bata pa po tayo. Gagawin po natin ang lahat para mas mabigyan pa po kayo ng magandang mga proyekto at madagdagan ng mga scholarships natin in line with the administration ng ating butihing mayor na si Mayor Sonia Aquino. Sa lahat po ng mga opisyales ng Tanawan Government, palakpakan po natin sila. Ayan. Maraming pong salamat ang inyong kapatid Marisa Del Mar. Thank you very much and God bless po. Kakalaunch lang namin ng grassroots program ng Philippine Football Federation na tinatawag namin Kasibulan. Sa Kasibulan po ako nang galing. Kung hindi yung tulong ng Kasibulan, wala po ako dito ngayon. Hindi ako si Chibi Kaligdong siguro sa Philippine Ascam or a member of Philippine Football. Your presence is enough to inspire our would-be football players. Natin, of course, ang aking kapwa-presidente ng Aido Club Foundation, ang ating kapatid, kamag-anak, pinsang gwapong-gwapo, Dr. Edwin Mercado ng PGH, UPMC, at syempre kasama rin natin ang ating kapatid na si Florencio Lat at ating si Manny S. Lascano from Rotary Club of Tanawan. Primong Dr. Edwin, syempre bilang tayong presidente ngayon ng Aido Club Foundation, sa tingin mo, very successful na lang ASCALs nandito ngayon sa atin? Yes, Primang Marisa, napaka-swerte ng bayan ng Tanawan kasi tayo ngayon binisita ng ASCALs. Nandito ngayon ang 6 na miyembro ng Philippine Football National Team at sila ay magsasagawa ng grassroots program kung saan marami tayong mga kababayan, edad 8 hanggang 12, natuturuan nila ng basic football. Hoping na eventually siguro may ASCALs din na manggagaling mula Tanawan. Manny, sa tingin mo ba marami pang ASCAL manggagaling sa Tanawan? Nako, kaibigan Marisa, maraming potential dito sa ating siyudad. Sa naganap na Football Festival kamakailan, pinaunlakan ng ASCALs ang imbitasyon ng Aido Club of Tanawan, Batangas, Rotary Club of Tanawan at Buhay OFW para dumalo at magbigay inspirasyon sa mga kabataan ng Tanawan. Hindi ko na-expect ang daming turnout. As of yung kanina, around 250 kids from mula sa Tui hanggang Lasal Subel. Meron tayo from Lasal Subel. So from south of Manila hanggang south of Batangas. So very appreciative tayo sa very successful naman yung ating event. Ang inyo pong lingkod ang naatasan bilang Lady President ng Aido Club of Batangas at ang ating si Primong Dr. Edwin Mercado naman po ang ating presidente ng Aido Club of Batangas at Aido Club Foundation. Kaya ba natin magdagdag pa ng ASCAL sa Batangas? Sa ipinakita sa araw na to, palagay ko, walang duda, magkakameron pa tayo maraming kalindong. Masayang-masaya ang buong bayan ng Tanawan. Maraming salamat sa tulong ng Aido Club kay Dr. Edwin at kay Marisa Del Mar. On behalf of Mayor Sonia Aquino sa Aido Club Foundation,
God bless us all. Ayun, punta tayo sa Ascals. Sa pinakitang sigla at galing sa larong football ng mga kabataan ng Tanawan, hindi malayo magmula sa lugar na ito ang mga susunod na henerasyon ng pinagmamalaki nating Ascals. Buhay OFW. Wonderful. What? Buhay OFW. Yes, congratulations, Ascals. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Nagbabalik po ang Buhay OFW at syempre kasama pa rin po natin si kapatid Rose at si kapatid Gigi ng IBP Atipat. Ayan. Kapatid Gigi, anong pagkakaiba nito doon sa mail order bride na batas at yung sinasabi nating 9208? Ito yung ating human trafficking law. Yung Mail Order Bride Act, ang napaparusahan dito ay yung pag-advertise na pwedeng kumuha ng mapapangasawa mula sa Pilipinas para mapakasalan ng isang foreigner. Ang usual na dito, ang napaparusahan dito, ay yung mismong tao na umu-order ng mapapangasawa through internet or through other advertisement. Okay. Ang premise kasi dito, sagrado sa atin ng kasal. Nga, ang dalawang taong ikakasal, dapat may puso sila, kilala nila ang bawat isa, at talagang may puso sila na gusto nilang pakasalan. Nagmamahalan sila. Yes. Ang RA 9208, meron ding similar provision. Pinaparusahan dito o tinuturing na isang act na bawal yung pagrereto sa isang babae, sa isang foreigner para mapangasawa for purposes naman of exploitation. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Kasi, karamihan kasi nag-aasawa ang mga foreigner ng Pilipina dahil sabi nga, well, maayos sila sa bahay, sila yung tipong hindi ka lolokohin. Pero ang nangyayari kasi dito, if the reason is to exploit that person, not necessarily because gagawin siyang alila kasi masasabi natin na parang it's a given na ang mga Pilipina ay mapagserbisyo. Oo, pero pag itong babaeng ito ay ginamit pa sa ibang purpose, like halimbawa sexual exploitation for purposes of prostitution. Meron tayong nakikitang mga ganong kaso na ang pinapakasalan ng babae tapos pinagpapasa-pasa at ibinibenta, then that is a violation of the RA 9208, yung Section 4 particularly. Ayun. Naku, naliwanagan po tayo, kapatid Gigi. So, in violation tong na 9208, kung ang nagre-reto naman ay gagamitin ng ating mga mail order bride sa ibang klaseng exploitasyon, di ba? Kapatid Rose, ano sa tingin mo ang ratio ng mga nakakasuhan na natin ng mga human traffickers? Meron na ba tayong napaparusahan dito sa Pilipinas ng mga human traffickers natin? Meron na tayong about 1,000 cases that have been filed, no? And some of which resulted into a conviction. In fact, last year, remember, it was all in the papers, isa sa mga magigiting nating prosecutors, binigyan ng award, no less than by the Secretary of USC, Hillary Clinton, remember? Because of the extraordinary success niya ng Pilipinas in the conviction of human trafficking cases, no? And because of that, nataas ang antas, because kung medyo bumaba pa tayo, delikado na, we would be losing substantial assistance to the Philippines in terms of
fighting human trafficking, no? So, and we hope to be able to continue with these success stories, no? Lalo na kasi itong talagang IBP Atipat, no? Ang talagang tinutukoy natin dito ay makatulong sa prosecution, ng human trafficking cases. But the IBP Atipat can do even more, no? That is why itong mga susunod na buwan ay tinitingnan namin with in partnership with some civic organizations. We're looking at being able to yung mag-organize kami, no, na talagang dun pa lang sa simula pa lang naando na ang IBP Atipat to provide legal assistance in terms of evidence gathering or preparation of affidavits para nang sa ganon pag naisampa natin ang kaso sa korte airtight ang kaso. Oo, kumbaga wala na kayong lusot. Kasi kompletong ebidensya. And this would assure conviction. Meron ba tayong maituturo sa mga biktima natin kung paano nila madidetect na ang isang taong ito ay kakaiba or baka may human trafficking ako, baka hindi ko siya dapat pagkatiwalaan? May mga ganun bang klase na paano mo madidetect? Kung baka paano ba madidetect ang isang kriminal, ang isang hold-upper? Meron ba tayong ganun? Well, actually, sa study kasi ng human trafficking, mga cases ng human trafficking, nakakatuwa, pero karamihan sa mga traffickers ay kilala ng biktima. Diba? Kaya sila na-exploit dahil sa sobrang tiwala nila. Because yung mga human traffickers, they work in syndicates, they work in cohorts with yung sometimes yung mga taong gobyerno natin. Very close to us. Yes, tapos syempre they take advantage na kilala natin to. Ang masasabi lang natin kasi, diba, in the area of illegal recruitment na nagli-lead talaga sa exploitation or RA 9208, sinasabi natin dito, no, kung ang paraan ng paglabas natin ay illegal, then wag tayong sumama kasi more likely siya ay trafficker. Kung tayo ay pinangakuan ng mga imposible na mga pangako, then huwag tayong sumama dahil yan ay trafficker. Kung tayo ay sinabihan na kailangan natin ng passport at bibigyan tayo ng visa, pero hindi dun sa dahilan na kung bakit kailangan tayong lumabas, hindi dun sa trabahong yon, bakit tayo kailangan gumamit ng ibang visa kung legal naman paglabas natin. At alam din natin na ang mga traffickers na to, sometimes ang nililigawan yung pamilya natin, magbibigay ng pera kaagad para na matali na yung tao. Para committed na, ha? Yes, hindi ka na maka-atras. Oo, di ba? At saka kung isipin, actually, gusto lang natin i-correct din. Ang human trafficking ay nangyayari sa Pilipinas mismo. Like, halimbawa, yung mga taong nasa probinsya, nadadala sa Maynila para i-exploit. Pwede silang i-exploit sa mga factory, paggawin silang beggars sa street, or worse nga, prostitution, maski sa pornography, or yung pangangalap din ng mga tao para sumama sa mga rebel groups. Usually kasi, ang human trafficking ay nakocommit sa pamamagitan ng panloloko, pamimilit, coercion, sa pamamagitan ng utang na loob, di ba? Pero, alam mo, ang bottom line kasi nito is, they prey on the vulnerability. Ang unang-unang tinitira nila, mahirap ang isang tao, stow away siya, may problema sa pamilya. Diba, ito yun eh. Kukunin nila yung interest, ano yung weakness mo, para mapasagot ka nila at mahila ka nila. Kapatid Rose, ano ang mensahe mo sa mga kapatid natin na nagtatrabaho sa abroad at hindi nagtatrabaho sa abroad para maiwasang maging willing victim ng ating mga human trafficker, at sana'y matandaan natin na kung sakaling tayo naging biktima, lumapit tayo agad para makatulong pa na magkaroon ng inspirasyon at malaman ang istorya natin para maiwasan ang pagiging biktima ng human trafficking. Sa ating mga kababayan na nandito na or maybe nasa abroad, no? Ang masasabi namin dito kami sa IBP ay handang tumulong at siguro in fact to the extent of educating, no, in terms of education, parang maipahatid natin sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga mahihirap na lugar, no, na pagka may mga madaling makita kung sino yung mga human traffickers, no, dahil sa sinabi nga ni Gigi na mga pangakong hindi makatotohanan, ano. So, wag tayong papayag at madalas kang sabihin namin sa mga kasama namin, walang manlolokong kung walang nagpapaloko.
Tama yan, kapatid Rose. Ngayon naman, kapatid Gigi, ang mensahe mo sa mga kababayan natin na huwag mabiktima ng human trafficking. Ang masasabi ko lang huwag ho kayong masyadong nagtitiwala. Kung meron ho kayong duda, katulad ho ng mga sinabi na namin na nauna dito, nandito lang po ang IBP. Pwede po kayo lumapit sa any of our 85 chapters. Marami po kaming representative po, yung mga volunteer lawyers namin sa Atipat na handa pong magbigay ng advice sa inyo. Kung meron po kayong pagdududa, sana isipin lang natin, di ba, ang nakataya po dito ay ang dignidad natin na tinatrample nila pag naging biktima po tayo ng human trafficking. Ayan, napakaganda mensahe para sa mga kababayan natin. Tandaan nyo, ang IBP po ay tiyak na nakaagapay sa atin, kaya nagtayo po sila ng Atipat team para sumaklolo sa atin. Maraming pong salamat, kapatid Rose, kapatid Gigi, at syempre, umpisa pa lamang to at marami pa tayong pagsasamahan. Oo, and we look forward to this partnership, kapatid na Marisa. Ayan, syempre ang partnership po natin sa IBP ay buong buo with our Buhay OFW at siyak na marami pa pong tutulong para maiwasan natin ang human trafficking. Magbabalik po ang Buhay OFW. Very competitive ang mga Pinoy, lalo na ang chef ngayon ng White House is Pilipina. So marami nang bumibilib sa kakayahan ng mga Pilipina ngayong chefs. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. At humanga ang buong mundo nang malaman na ang executive chef ng White House ay isa palang Pilipina mula sa Bulacan. Sa pag-aaral po ng commercial cooking, posibleng sundan ang yapak na executive chef Cristeta Pasha Comerford. Naging inspirasyon sa karamihan ng mga Pilipino ang tagumpay ng Filipina Executive Chef sa Washington. Patunay nito ay ang pagtaas ng bilang ng mga nais kumuha ng kursong commercial cooking. Dumadami. Actually, dumadami siya. Ang waiting list ng TESDA ngayon sa commercial cooking, 160. So, ganun ka in demand ngayon. Actually, kasi kung kukunin nga naman nila to sa labas, talagang abot ng 100,000 hanggang milyon. So maraming mga Pilipina, lalo na yung mga out-of-school youth nating mga kababayan, so dito pupunta sa TESDA, which is talaga namang may kalidad naman ang tinuturo. Ang TESDA Women's Center is more on textbook, so skills. We concentrated on the skills. And siguro doon sa 4 years, so may mga may mga basic and common. So, papasok doon. Although meron din tayo, tinatouch din natin yon, pero more on focus kami sa core, sa skills. Kasi yun ang kailangan natin sa abroad. Yun ang demand ng industry. Unti-unti nang nakikilala sa ibang bansa ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng pagluluto. Very competitive ang mga Pinoy. Lalo na ang chef ngayon ng White House is Pilipina. So, marami nang bumibilib sa kakayahan ng mga Pilipina ngayong chefs. So, actually sa Singapore, maraming chefs na kinakailangan doon. Sa Canada, so marami ding Pinoy na nagnanais pumunta sa abroad, makipagsapalaran doon. Tumatagal po ng 7.5 buwan ang kursong commercial cooking dito po sa TESDA Women's Center. Ang training dito sa TESDA Women's Center, libre. So, ang gagastusin nila, tanging gagastusin nila is yung 280 or 300 pesos para dun sa t-shirts nila, yung blue shirts nila.
So, yun lang yung kanilang gagastusin, tsaka yung pamasahe nila everyday, pangkain, yun lang. And the rest is sa TESDA Women's Center na. Ang commercial cooking po ay may 3 sections, ang cold preparation, hot preparation, at baking. Sa hot preparation, yan, merong appetizer, mag-start siya sa appetizer, meron ding hot sandwiches, tapos papasok na dyan yung mga entrees. Yan, iba-iba na yan. Poultries, meat, stock making, so marami, sunod-sunod na yan. So, pag sinamating hot preparation, papasok dyan mga 6 hanggang 7 module. Sa cold, start yan sa garnishing. Part ng garnishing, meron tayong carving, meron ding sandwich making, salad. Sa salad, from dressing. So, iba-ibang klaseng dressing. Pag-aaralan nila yan. So, yung basic ng mayonnaise, basic ng vinaigrette. So, kasama yun doon. Kasama din sa cold yung dessert, yan. So, iba-ibang klaseng cold desserts papasok. Sa baking, yan, medyo exciting kasi ang baking. So, papasok dyan yung bread preparation. Sa bread, from regular breads to specialty breads. Tapos, papasok na dyan yung pastries, cakes, and cake decoration. Ngayon, i-include namin yung fondant icing, different kinds of fondant. Bukod sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga graduate ng commercial cooking sa TESDA ay sumubok din sa iba't ibang larangan ng food business. So far, yung mga graduate natin, yung iba, nakapasok na sa mga malalaking food establishment, yung iba sa restaurant, yung iba sa hotel. Yung iba naman po nagtatayo ng negosyo. Nagsisimula sa maliit na kalenderya, may mga nagsastart ng catering business, lalo na nung Pasko, yung mga ibang graduate natin. So, pumapasok sila sa mga small catering. Nag-cater sila sa mga small group of parties. Tapos lalo na ngayon, uso-uso yung mga banchetto, mercati, mga food bazaar. So, some of the trainees sumasali sa mga ganyang event. Doon sa mga interesado na gusto mag-aral ng culinary, basic culinary, punta po kayo dito sa TESDA Women's Center. Mondays to Friday, Mondays to Thursday po, punta po kayo, magdala po 1 by 1, dadaan po kayo sa profiling test. And then, dun po, may interview din po doon. And then, sasabihin din po sa inyo kung ano po yung mga requirements na kailangan ninyong dalhin. Bala ko, sana makapunta ng Canada kasi more on, nakinuha kasi nila doon skills. So, although ang tatay ko may kasi, hindi naman siya, chef talaga, pero may experience siya. So, parang ako yung magmamana. Business po or mag-work abroad, Singapore, kasi mas mabilis doon kasi wala pang visa. Gusto ko po talagang mag-work sa mga cruise. Sa mga cruise po or barko. Para sa mga Pilipino, ang pag-abroad ay paraan para sa katuparan ng pangarap na magandang buhay. Naniniwala po ang buhay OFW na walang posibleng pangarap sa isang taong masipag. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.